Diyos na atin ay tapat. Amen. Sino naniniwala ang Diyos na atin ay tapat? Amen. Sa bawat araw ay tapat ang ating Panginoon. Amen po ba? Wala noong nagandang tapat si Lord sa atin. Amen. Come on, church, let us worship the Lord.
yan ang kapitid. Malapit na dahil. Amen? Kumusta naman? Dapat ang sagot ko na ito ay, ako'y pinagmamahan. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Dahil ako'y buhay. Amen? Thank you, Lord, dahil kami malaya. Amen. Yun na ang mga malaya dito. Itaas ang mga kamay. Yung mga hindi natatas na wala ibig sabihin. Hindi malaya. Dapat mataas ang taas. Amen. Let's shake our hands. Amen. Ibig sabihin po niya, lahat ng ating nakaaway, lahat ng problema, tumatakas na. Amen. Kaya naman po, tanong po tayo. Lahat ng bats, lahat ng sakit, lahat ng sama ng loob, ilabas na. Amen. Dahil kung nagpupuli tayo sa Panginoon, tayo malaya, tayo masaya. Amen. Kaya dito, tayo lahat ay magsasaya dahil ang ating Panginoon ay buhay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ilang biyaya, kami pinalaya, mula sa bigat ng kasalanan. Bilang tawa, pinagkala ng lubusan. Di mapipigil. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang muron. Ang lahat ay masasaya. Jesus, magpupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay masasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ilang biyaya, kami pinalaya, mula sa bigat ng kasalanan. Pinatawa, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang muron. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang muron. Ang lahat ay magsasaya.
Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay masasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, pagpupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Sumigaw! Sa gala! Kapag po sinabi ko sumigaw, sabihin niyo sa gala. Sumigaw! Sa gala! Kapag po sinabi ko sa gala, sabihin niyo sumigaw. Sa gala! Sumigaw! Sumigaw! Sa gala! Sumigaw! Sa gala! Sa gala! Sumigaw! Hallelujah!
purihin ang Diyos ka, may kaganapan. Sumuli ka, sumuli ka, sumuli ka, sumuli ka, Hallelujah. Salamat, Panginoon, for your goodness and for your mercy. Salamat, Lord, dahil kami nagagalak at magsasaya sa iyo. Ikaw ang kataas-taasan, aming awit ng papuri sa pangalan mo, Panginoon. Lord, sabi dito, nung magsibalik ang mga kaaway ko, sila'y natisod at nahihol sa harapan mo, sapagkat iyong pinaglabili ang matuwid na usapin ito. Ikaw ay nagagawan ng matuwid na hatol habang nakaupo sa trono. Dito po sa Psalms chapter 9, as they continue to praise the Lord, nagpatuloy po silang nagpuri sa Panginoon, yung mga kaaway po nila, natisod, nalingkol, naubos. Kaya po tayo hindi tayo papatinag. Amen? Ano man pong pagsubok, problema, isa lamang po yan sign that God is doing miracle, that God is doing big things, that God is moving in our lives. Bakit po gano'n? Kada magsistep po ako, kada lalapit po ako, ang dami kong hihila sa akin, pabalik. Pabalik sa hindi kagustuhan ng Panginoon. But you know what? The Lord is greater than everything else. The Lord is powerful than everything else. And the Lord is alive. He is with us. As long as you believe, as long as you are for us, no one will be against us. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Sa iyong kamay, aking ibibigay, buong buhay. Sa iyo, O Diyos, kain mo aking mundo ng magsayo. Habang panahon, Jesus, sa'yo ang buhay ko, nagtitiwala sa iyo. Pagpupurihan ka, aawitan ka, buong buhay. Yes, Lord, this is our prayer, Lord.
Worship the Lord. Yes, Lord. Pupurihin ka. Come on. Sing it. Give your hands to worship the Lord. Yes, Lord. Pupurihin ka. Wala nang iba, Panginoon. Church, let's raise our voices. Jesus, sa'yo ang buhay ko. Naniniwala sa iyo. Papupurihan ka, aawitan ka. Jesus, sa'yo ang buhay ko. Naniniwala sa
Ibati naman ang katabi mo kasi ang araw. Sayang araw. Kaya, kasi ang araw. Kami kasama mo sir. Good morning po sa lahat. Good morning sa lahat. Hello, good morning po sa ating lahat. Morning. Labo na po tayo sa ating bibigyan ng ating mga tithes and offering. Dalaw ba lahat? Sige po, ready na ba tayo? Amen. So sabi po sa Deuteronomy 28, all these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Amen? Pakisabi po sa katabi nyo, obey. Obey. At sabi po, lahat po ng pagpapalang ito ay darating sa iyo. Aabot sa iyo kung diringgin o susundin mo ang ating Panginoong Diyos. Amen? So, sabi pa po sa ibang verse, Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you will eat the good things to the land. At sa Psalm 128, blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. You will eat the fruits of your labor, blessing and prosperity will be yours. Amen. Amen po ba? Ang dami pong blessings. Pero nakaakibang po dito yung obedience. Sino po yung obedience dito? Nasa kamay. Amen. Kasunurin. Kasunurin. So, obedience matter. Napakahalaga po ng pagsunod natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Kung naghihintay ka ng breakthrough, promotion, kailangan daw sumunod muna. Blessing sa finances, sumunod muna. Pagkasabi sa katabi mo, sunod! Yan. Si Jesus Christ po, yung pong obedient, progressive po yan eh. Ang sabi ko ni Jesus Christ kay Peter nung siya'y nangangaral sa Sea of Galilee, sabi niya kay Peter, pagitulak yung bangka at ako'y sasakay para mapangaral. Sumunod po si Peter. Basic na po, tinulak na yun. Kasagi na po, tulak na. Nung nangingisda ang mga disciple ni Jesus Christ kasama si Peter, magdama po sila ng isda, wala po silang nahuli. Pero nung nakita ni Jesus Christ, sabi po sa kanila, kung may nahuli, sabi wala, magdamag, wala, zero. Pero sabi Jesus sa kanila, cast your net sa bandang side, sa right side naman. So, sumunod po sila. Pero tutusin, malabo na yun. Magdamag ka ng isda, tapos sasabihin sa'yo, Masala na. wala nang isda, hindi butete, wala na. So, sibukan na. Tinry na, sinunod na. Lalo po yung kuwata. Halo-halo sa mga saan, hindi mo basta niya. So, sinapak niya po. Blessing niya po. Amen. Sabi po talaga blessing niya para magsunod, di ba? Amen. So, kay, yung mga ano ba? Si Naaman. Kilala po si Naaman. Si Naaman, isa po siyang magiting na sundalo. Siya po yung gusto ng king ng Syria dahil napakarami po niyang panalong mga laban niya. So, ang problema, meron po siyang ketong, leprosy. So, hindi naman po siya Israel, pero meron po silang alipin na Israel. Nabalitaan niya. At sinabi niya na meron po kaming propeta doon sa amin sa Israel. Kaya pong pagalingin yung sakit mo. So, to make the long story short, humingi pa siya ng tulong dun sa propeta. Pumunta po siya ng Israel. So, ang nangyari, hindi po siya hinarap ni propeta Elisha. Nasabi lang po na sa kanyang alipin. Sabi mo sa kanya, maglublob siya ng 7 beses sa ilog Jordan. So, makalitan po sinabi na, hindi naman po hirap. So, may mumaya po itang soldier.
expect na po, dahil mo kaya ka rin, ilahan ng gamot na pag-pray na para ganyan. Kung ali po ito yung biyari. Nandilo na aking ilog, ano po na yung manita, hindi po po siguro nandilo kayo ng mar na tayo. Hindi po mama ko yan, nimwaya ko eh. Karakal naman na ilog, ating kayong John, ating kayong Damascus, siguro mga santing lang yung ilog ka. Kaya pang ilog Jordan, medyo buburak. So, ito po niya, sinunod niya naman po eh. 7 beses, siguro kung nakikilan yung 7 beses itong kakan niya. Kaya mo tatlo, diring-diring niya. Pero sinunod siya. Nahihiya po rin ng Prospina, nahihiya pong tutis baby. Lame, paano. So, ating pong blessing at hindi yung kamagsulod. Amen. Ayun po ba? Halimbawa mo, wala na po lalaw niya. Alam, pastora. Bayong pastora. Alam, sinunod. Ayun po ba? So, yan nga po yung promotion ng kamagsulod ka, Lord. So, itamo po yan. Sunod tamo po, kitang po rin ng Lord. We pray and tayo po yung magtitiwala sa Diyos. Na sa ating bagong pastora, mayroong maraming revelation na pwede pagawa sa atin. So, sulit tamo. Halita mo magdabugan natin. Kasi itang soldier, magdumimwaye yan. Magdabug yan. Hindi naman po kahit na eh. Hindi naman taga-Israel na eh. Kumbaga, hindi naman maniwala kitang Diyos ng Israel. So, may ginyamong tayo para siguro kilala na yung Diyos. So, itamo po Christian tamo. At inyang bibigay instruction ni Lord kaya tamo. So, sunod tamo po, ito po nga ng blessing. Kilala mo pong months, 2026 na itong breakthrough. Pero niya ka pa susunod. Kaya po sabi na po rin blessing kayo. Kung, if, at inya po condition. So, may po pa mamaya tamo tayo sa pero may niya po yung karang susundan tamo niya. Susunod tamo ang Lord na instruction na niya katamo. So, every week, marami tayong pong message sa breakthrough. Naririnig natin, ang sabi nga po sa Bible, hindi ka lang tagapakinig, doer ka rin. Amen. Gagawin ko rin yung mga tinuturo sinasabi. Kasi daw po, pag nakikinig lang tayo, hindi natin ginagawa. Niloloko lang po natin sarili natin, sabi po ng Bible. At tapos, para daw tao na nangalamin, tumingin, umalis na lang. Yamanes. So, maraming tatamo po eh. So, maging niya po kayo, itandaan niya po yung obedience. Matters talaga. Kaya kailangan niya po yung tama na ikot tama. So, di ka mo manatili na, kasi po kung progressive yan, kaya man wala ko po. Kung lalo kung sa po, naputang nga sa Lord, dalong purpose ko. Purpose ko siguro mag-gitara. Kasi di alam na akong Lord yan. Yung purpose ko mag-drums, mag-lead. So yung tamang sunod ng Lord, ano yung mayari yan, hindi pa yung purpose sa lead. Kaya tinakangawa sa Lord, di pa nakakita mo itong lugar. Baka magpastor ka, baka ganyan, kaya balo. Basta susunod ka, kaya itong malaking bagay, pwede niyang ipakarik kaya Lord ang mas maragulang natin. So ito po niya sa ating opening. Yes. So tama po, let us pray for our time sa iyo. Taas po natin, sige kasi mga time sa iyo. Ang maraming Diyos na pila, mga pangyayari sa lahat. Isa pa po maraming salamat sa iyo, Lord, sa mga araw na ito at sa mga nagdaang araw, God, na hindi mo kami pinabayaan. At binigay mo sa amin yung mga pangangailangan namin, yung provision mo sa amin. Dalangin namin ngayon, God, na patuloy mo kami magpalain. God, maging namin mga sources ng aming finances, o God, trabaho, negosyo. Lord, patuloy mo kung gano'n na pagpapala ng mga ito. Ingatan mo po, even po yung aming mga kalusugan, ng aming health, o God. Lord, ikaw ang matakila, may taas namin sa buhay namin, hindi lang sa aming araw na ito, kundi araw-araw, Lord God. Maging araw, Panginoon, katuruan ay aming sa buhay, O God. Sa araw na ito, Lord, tatanggapin namin, Lord, lahat ng instruction mo, mga pagtuturo mo, pag-aayos mo sa aming mga buhay. Lord, we glorify your name, Lord, sa pagbibigay po namin ito bilang pagsunod sa iyo, pagpapupuri, pasasalamat, Lord. We acknowledge, Lord, lahat ng bagay na ito ay galing sa iyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
all, let us continue to be in the presence of God. Let us pray, Lord. Salamat po for your powerful words na maririnig namin ngayong umaga ito. Salamat, Lord. Holy Spirit, kayo po ang patuloy na mangusap sa bawat isa. Kayo po ang patuloy na magbago sa amin na nakikinig ngayong oras po na ito. I pray, Lord, na hindi po kami lalabas sa lugar na ito na parehas pa rin. I pray, Lord, in the name of Jesus, mangyari po yung plano and purpose mo, Lord, while we are here in this place. I pray, God, that every one of us will encounter your love this morning. Panginoon, ignite us, inspire us, and instruct us, Lord, and continue to correct us, Panginoon, kung meron na po kailangan itama sa aming mga pamumuhay. We welcome you, Holy Spirit. We respect your presence. Maraming salamat po, Panginoon. Tinutuon namin sa iyo ang aming atensyon, ang aming puso. Lord, salamat po. We pray for open heaven, Lord, that your presence manifest sa lugar po na ito. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. And we can all be seated. God is good. All the time. Na-experience na po ba na nung may in-invite ka na mag-church, ang sinabi sa'yo, ayan, po itong masilab ko. Kung pwede ka rin, makasalanan ko. Amen? Have you experienced that? Amen? I experienced it with multiple times na. Amen? Kasi ng taong invite mo, feeling na he or she is unworthy. Kung bagay ka rin, makasalanan ko. That's the attitude or their mindset. Na dapat pag ma-church ka, tambing, banal na ka, tambing perfect ka. But you know what? Those people na umaamin na sila ay makasalanan, sila ang qualified. Amen. Amen? Kasi sabi po ng Mark 2, verses 16 to 17, may mga pariseyong tagapagturo ng kautosan na naroon. Nang makita nilang kumain si Jesus kasama ng mga maningingil ng buwis at ng iba pang mga itinuturing nilang makasalanan during that time, sinabi nila sa mga tagasunod ni Jesus, bakit kumakain siya kasama ng mga taong yan? Verse 17, narinig yan ni Jesus. Kaya sinagot niya ang mga ito, ang mga taong walang sakit ay hindi nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga taong matuwid sa kanilang sariling paningin, kundi ang mga taong makasalanan. Amen? It's not the sick who needs a doctor. I mean, it's not the healthy. No? Hindi po ang mga tingin nila, no? Kasi ang illness or sickness na tinatawag, na sinasabi ni Jesus dito ay hindi yung physical na sakit na nararamdaman sa katawan, kung hindi yung sakit ng ating mga espiritu, which is ang kasalanan. No? So hindi lamang po tayo lumalapit kay Lord kapag meron tayong sakit physically, but most importantly, kapag tayo ay na-recognize natin na tayo ay isang sinner, si Lord lamang po ang makakapagpagaling sa atin doon. Amen? Sabi niya, it is not the healthy who needs a doctor, but those who sick. And I have not come to call the righteous, but the sinners. Ang sabi po ng Biblia, ni isa walang matuwid sa harapan ng Diyos. And this, mga Pariseo, no, yung mga tagaturo noong unang panahon, ang tingin nila sa mga, kasi ang kasama po ni Jesus dito is si Matthew or si Levi. Levi is yung kanyang Hebrew name at si Matthew is the Greek name. So isang tao lang po ang sinasabi dito. Siya po yung panglimang disciple ni Jesus na tinawag niya. So dahil disciple siya ni Jesus, nag-i-spend ng oras si Jesus with them, kumakain siya kasama nila. Siyempre din yung kaluguro ni Levi. Kanina po, rin tax collector, considered lang traidor. Kasi yung kanilang employer are the Romans. So yung gagawad na ilang maningil buwis, sila yung naniningil ng tax. Tapos, sila, ginagawa nila, kung halimbawa, ang tax mo dapat 1,000 lang, gagawin yan 2,000.
Yung 1,000 sa kanya na, ipupulsa niya. Okay? And then kapag hindi makabayad ng buwis, kino-confiscate ang kanilang mga properties. Kaya ganyan po na sila ay pinasusulungan ng kanilang mga kaparehong Hudyo. Kaya sabi ng mga Pariseo, bakit nakikikain, no, kasamang kumakain ni Jesus ang mga makasalanan na ito? Kaya yun po ang tugon ng ating Panginoon. Kaya ito po yung pwedeng maging respond natin sa mga taong ini-invite natin na pag sinabi nila, ubagay ken, makasalanan po. Sabihan mo, tumpa, apin pinanipato na ng Lord. Dahil ang namarin na makasalanan ba? Amen? Amen? God is good. Kaya po this morning, the invitation of God to us is, come as you are. Hanapin po Pastor Lothar, nagangala ka pang sa chinelas, kuskus ka t-shirt, you are welcome. Come as you are, but don't stay as you are. Yes, come as you are. Kung naano bang kalagayan ni yes, you are welcome, but don't stay as you are. Kaya manatiling mga nakapagad. Amen? Ang may sakit, gustong bumalik. Ayaw manatili sa kanyang sakit. Diba? In our physical body, pag ikaw ay may sakit, ayaw mo na forever masakit ang ulo mo. Ayaw mo na forever masakit ang tiyan mo. Lalo na yung masakit yung ngipin. Ay, wala ka palugturan. Tawa mo ba? Ganun din spiritually. Yun ang invitation ng Lord sa atin. Yes, come as you are. May sakit ka. No? May kasalanan ka. Yes, come as you are welcome. But don't stay on that situation or condition. Amen? Ito po yung pagkakamali ng mga magulang or lola na nagbabantay sa mga anak. Pag merong kapilyuhan or merong pag binabawal ang mga bata, ang sinasabi, oops, magagalit si Papa Jesus. Diba? Kaya tuloy, nadala po natin yun. Habang hanggang tayo ay lumaki na. Akala po natin, kapag meron tayong nagawa, galit na kakagad ng Diyos. Patay na ako yata ang Lord. Parusahan na ako yata ang Lord. Even as Christians, minsan, nadadala pa rin po natin yung ganung mindset. Na pag hindi okay ang performance mo as Christians, galit na agad sa'yo si Lord. Pero, I would like to share to you, no? God is crazy and madly in love with you. Baliw na baliw si Lord sa'yo. Amen? Kapatid, wala ka pa man kung magandang ginawa, namatay na sa'yo, namatay na para sa'yo si Lord. Sabi po yan ng Romans 8:32, kung ang sarili niyang anak, ang tinutukoy po na anak dito is our Lord Jesus Christ, ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay niya para sa atin, tiyak na ibibigay din niya ang lahat ng bagay. Hindi pinagkait ng Diyos Ama ang kanyang anak, who is our Lord Jesus Christ, para sa mga taong makasalanan kagaya po natin. Wala ka pa man pong magandang ginawa, hindi mo pa man kilala ang Panginoon, namatay na siya para sa bawat isa sa atin. Sabi pa po ng Romans 5:8, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit nung tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, God is in love with you. God is in love with you. Baka nalo yung in love here, ay Lord, pati number na yung hair mo, balo na. Inasawa ko yun, bali number na yung hair ko. Although, idadagdagan niya, may babawasan niya. But the Bible says, even the number of your hairs, balo ng Lord. Kaya po yung mga liit-liit na detalye na nangyayari sa buhay po natin, alam, baka balo ng Lord to. May yaga ka na, hindi no na, baby, balo ng Lord ito. Ne? Balo na pong Lord, hindi ganaga ng details sa nibiyata. Because He is so interested. Di ba po, when you are in love with someone, inaalam mo ano kanyang favorite na kulay,
favorite na pabango, saan ang gusto niyang kainan. Inaalam mo yung details, tama mo ba? Because you are in love and so interested doon sa buhay ng tao na yun. Diba? Inaalam mo sino kasama niya. No, ano kaya yung favorite niya na drinks, favorite niya na food. Tama mo ba? Ganoon katindi ang pag-ibig ng Lord sa atin. He is so madly in love with us. Amen? Kaya nga kapatid, I would like to exhort you this morning on the message, All In for Jesus. Kasi po, kung all in si Lord, kailangan all in ka rin kay God. No? Walang itinira ang Panginoon. Ibinigay niya yung best niya sa atin. What should be our response? Sasabihin mo ba, Lord, 10% lang ang ibibigay ko sa iyo na pagsunod. Lord, 5% lang yung kaya kong ibigay. No? Kaya po this morning, I would like to convince you to go all in kay Lord. Kasi po kapag nag-all in ka kay Lord, walang lugi. Yes, there will be challenges, but it will always be worth it. Sabihin mo sa katabi mo, worth it. Worth it. Worth it ang pagsunod sa ating Panginoon. Amen? Meron po akong story that I would like to share to you. Ito yung story ng isang king sa malayong lugar who is the most loving and just na king na nabuhay. And then one day, nagtataka po sila bakit laging may kulang doon sa treasury nila. Okay? So, bakit laging nawawalan ng ginto doon sa treasury nila? No, kasi hindi pa naman po uso ang bangko dati. No? So, ang kanilang mga pera ay gold coins, gold bars. So, siguro meron nag-audit noon. So, every week, nawawala, may nagkukulang doon sa kanilang treasury. No? And then, ang ginawa ng king, sige, sabi niya, magpatupad tayo ng batas. Sino man ang mahuli na nagnanakaw ay lalatiguhin ng 10 beses. Okay, so inisyo nila yung batas. Aba, hindi natinag ang nagnanakaw na yun. Lumipas pa rin ang mga maraming weeks, konti ng pakonti yung kanilang treasury. No, yung mga golds nila in the treasury. Okay, sabi ng king, taasan natin yung parusa. Imbis sa 10 lashes, 40 na ang latigo na ibibigay natin doon sa mahuhuling nagnanakaw. But the 40 lashes is equivalent to death sentence. Dahil kapag 40 lashes ka, you will be surely dead. Hindi ka makaka-survive. Okay? So ngayon, inisyo yung batas na yun. Ngayon, nalaman kung sino ang nagnanakaw. Walaan niyo, sino ang magnanakaw? It is the daughter of the king. Ang nahuling nagnanakaw ng treasury o ng golds ay ang mismong prinsesa ng kaharian. So ngayon, nagpulong-pulungan ang tagasunod ng hari. Ano kaya ang gagawin ng hari natin? How could the most loving king ever existed kill his daughter? Paano niya kaya papatayin ang kanyang anak? Because 40 lashes na. From 10, nag-upgrade ng 40. So death sentence. Some people think, siguro ipapardon niya. Papatawarin niya siguro. Kasi anak niya. But, how could he be the just king kung babaliin niya yung kanyang command? Some people think na ipapanish niya yung kanyang daughter. But ang tanong doon, how could he be a loving king kung papatayin niya kanyang sariling anak? Nag-isip-isip ang hari. Sige, sabi niya, the Lord's law, justice must be served, sentence must be passed. Dumating ang araw ng paghuhukom, dinala ang kanyang anak in front of the kingdom, no,
sa harap ng kaharian. Kung alam niyo po yung sa pelikula, di ba? Tapos merong executioner na winawasiwas ang kanyang espada. Pero during this time, it is a whip. Ang ginawa ko is doon sa table kung saan siya paparusahan, nakatali doon ang kamay ng prinsesa. Inopen yung damit niya sa likod to give the 40 lashes. No? Nandun ang hari, nandoon ang lahat ng mamamayan doon sa kaharian. Nakaupong hari sa kanyang trono. At akma na iwiwip na yung unang lash. Tumayo ang hari at sabi niya, "Stop!" Pumunta siya doon sa platform kung nasaan po yung parang stage, kung nasaan yung kanyang daughter. At ang sabi niya doon sa executioner, siya yung tatanggap noong parusa. Ginawa niya, yung daughter niya nakaganon, di ba? Naka-forma na para tumanggap ng lashes. Pumatong siya doon sa likod ng kanyang anak. Kumbaga nandito siya, parang kinoveran niya. Okay? Inalis niya yung kanyang robe, inilabas niya ang kanyang likod, at ang sabi niya doon sa executioner, "Sige, umpisan mo na. Paano mo ilatig mo muna? Hinga na akong anak while I am over her." So, nangyari, sabi ng executioner, "Mahal na hari, hindi ko po pwedeng gawin yon," sabi niya. "Hindi," sabi niya. "Ipataw mo yung 40 lashes." Okay? Yung latigo. At sa bandang huli, namatay ang hari. Na-serve yung justice. Nakalaya yung kanyang daughter. Yun po ang ginawa ng Panginoong Yesus para sa atin. God is the love of God. Amen? Kinuha niya yung parusa na dapat para sa iyo. Kaya kapatid, how can you not be all in following God? Amen? Because God is just. Kinuha niya po yung sin, yung sakit mo, kinuha niya sa kanyang katawan. Hindi lang physical, but even our spiritual sickness. And because God is love, He chose to make that payment for Himself. Kaya po sabi niya while He was hanging on the cross, it is finished. Tapos na, bayad na. He already fulfilled the requirement of the law. Kasi sabi po ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. We didn't have to die. No? Dahil niligtas po tayo ng ating Panginoon. Amen? So, let me give you 3 reasons bakit kailangan mong maging all-in for God. Amen? Sabi mo sa katabi mo, all-in for Jesus. All-in for Jesus. Number 1, because the King, our God, gave up everything. Ibinigay po ng Panginoon ang lahat-lahat sa atin. Number 1, He left His kingdom. He left His heavenly throne para po siya ay maging tao dito. Maranasan niya kung paano maging isang tao. Sabi po ng Bible, hindi alien ang experiences ng tao sa Panginoon because siya mismo naging tao. Amen? So, He became a man, limited, no? Imbes na supernatural siya, naging limited siya. He was subjected kung ano yung nararanasan ng tao. Yung mga binabagyo rin. Yung nagugutom din ang ating Panginoon. So, alam ng Panginoon how to be a human. No, He took our sin and shame. He was despised. He was rejected. He was beaten and crucified. No, alam niyo po ang sabi ng Isaiah 52:14? Marami ang nagulat sa Kanya dahil halos mawasak na ang Kanyang mukha at parang hindi na mukha ng tao. Ganon katindi ang pangbubugbog, pangbibit na ginawa
sa ating Panginoong Jesus. Kaya number 1, bakit ka magiging all in for Jesus? Kasi una na niyang give up ang lahat para sa iyo. Amen? The sinless King became sin for us. Wala siyang bahid ng kasalanan, pero kinuha niya lahat ng ating karumihan para tayo ay maging malinis. Kaya po, as you pray, as you stand before the presence of the Lord, ang nakikita niya sa iyo, malinis ka. Malinis ka. Because we are covered by the blood of Jesus. Amen? Kaya wala kang pwedeng pagmaragol ng Lord eh. Maganda ako muna. Mapamilya ko. Wala. We cannot boast anything. Sabi ko po, ito yung pinakamasakit na nangyari sa ating Panginoong Jesus. He was separated from His Father. Ang sabi po niya nung siya ay nakahang sa cross, my God, why have you forsaken me? Kasi kinailangan temporarily na i-withdraw ng God the Father ang kanyang presence kay Jesus habang siya ay nandoon sa cross. Kinukuha, binabayaran ang ating mga kasalanan. Kaya kapatid, hindi tama na isipin mo, libre lang ang salvation. Yes, sa'yo libre, pero mahal ang binayaran para ikaw ay maligtas. Sabi po ng 1 Corinthians 6:20, dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan para sa ikapupuri ng Diyos. Kapatid, ilang taon ka na ngayon? Ilang taon mo nang ginagamit ang katawan mo para instrumento ng pagkakasala. Now is the time to use your body for the glory of God. Amen? Tinubos kayo ng Diyos sa napaka, sabi niya, hindi lang yung malaking halaga eh. Napaka-laking halaga. Di ba po kapag may gamit kang napakamahal? Example na lang, cellphone. Pro Max. Ano na ba ang iPhone ngayon? 17? iPhone 17 Pro Max. Di ba? Bibilhan mo yan ng napakagandang case. Hindi biro-biro. No? Bibilhan mo yan ng screen protector. Hindi mo basta-basta ipapahawak yan kung kani-kanino. Ayaw mo yung magasgas. Binabantayan mo pa yan kasi baka ma-overcharge. Ayaw mo ma-overcharge. Amen ba? How much more na ikaw gusto kang pag-ingatan ng Panginoon? Kaya mga girls, mga guys, na wala pang asawa, pag-ingatan nyo ang inyong sarili. Because you were bought for a high price. Kalimutan mo yung the past, patawarin mo ang sarili mo, humingi ka ng tawad sa Panginoon. But from this day on, gamitin mo yung katawan mo to glorify God. Amen? Amen. Why go all in for Jesus? Because the King gave us everything. Pangalawa, why go all in for Jesus? Because His grace saved us and made us a new person. Kapatid, lahat ng meron ka ngayon is just because of the grace of God. Yung hininga mo ngayon, galing yan kay Lord. Yung lakas mo, yung galing mo, yung pagiging normal mo, galing yan lahat kay Lord. Amen? Amen. Yung sasakyan mo, bahay mo, anak mo, asawa mo, lahat yan pahiram lang ng Panginoon. Lumuwal ka dito na walang dala, sabi ng Bible. Pag namatay ka, wala ka rin madadala. Amen? Amen. Even the eternal life, the salvation that we have, is just given by the Lord. Binigay lang po yun ng ating Panginoong Jesus. Because of His finished work in the cross. May nakukuha po ba tayo? Amen. Grasya lang ng Panginoon. Bakit po tayo nandito? Bakit tayo nakakatayo? Bakit po tayo nakakapag-worship sa Kanya? Grasya lang ng Panginoon. Amen? Sabi po
katawan. Kaya kung paano naghari ang kasalanan at nagdulot ng kamatayan, ganoon din naman, naghahari ang biyaya ng Diyos at nagdudulot ng buhay na walang hanggan. At dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, itinuring tayong matuwid ng Diyos. Kaya every time that you pray, sabi nga po, there is no condemnation. Wala nang pagkahatol, Romans 8:1, sa mga anak ng Diyos, sa every person who truly receive Christ in their lives, wala nang paghahatol sa ating buhay. Ginawa na tayong patuwid dahil sa ginawa ng ating Panginoong Yesus on the cross of Calvary. Sabi ko po na Romans 6:1-2, ano ngayon ang masasabi natin sa grace ng Panginoon? Sabi ni Apostle Paul, magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalong madagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? Sabi niya, aba, hindi naman. Hindi maaari. Hindi maaari na magpatuloy pa tayo sa pagkakasala dahil ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Amen? Kung sino ang pinananahanan ng banal na Espiritu, sabi ng Bible, siya ay malaya na. Where the Spirit of the Lord, there is freedom. Kapatid, wala nang kapangyarihan sa iyo ang kasalanan. Kaya sabi ni Apostle Pablo, huwag ka nang magpatuloy sa pagkakasala. Amen? Let's be all in for Jesus. Kasi yung kasalanan na yan, na ating inaalagaan sa ating buhay, yun ang pumipigil sa atin. Bakit hindi po tayo 100% makafollow kay Lord? Tama ba? Yung mga invite natin, minsan ang nasa isip nila, ay, miminom ko pa kasi, ay, atin ko pa kasi money, isusugal ko pa kasi, ay, nandoon yung conviction, di ba? Kahit hindi mo ituro sa kanila, alam nila na mali yun. Because, sabi ng Bible, ang Holy Spirit ang nagtuturo sa tao kung ano ang tama at mali. Tama mo ba? But, kailangan masabi natin sa kanila na hindi sa willpower lang nila, hindi sa sarili nilang discipline, kaya nilang baguhin ang sarili nila. Only God can help them para mapalaya sila 100% doon sa gumagapos sa kanila. Di ba mayroong mga kanta, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Kasi hindi kaya. Sabi ng Zechariah 4:6, it's not by might, it is not by power, but it is through the Holy Spirit. Even this ministry, ang kaya lang magpag-grow nito is the Holy Spirit. Kasi sabi ng Bible, it is the ang Holy Spirit ang nagdodraw ng mga tao para lumapit sa ating Panginoon. Akala nyo dahil, ay, magaling akong magsalita, magaling akong magturo, mag-born again ito, mali. Only the power of God. Kaya nga kung pinagpipray mo ang tao na gusto mong mailapit sa Panginoon, pinagpapasi mo pa nga. Kasi we acknowledge that it is the power of the Holy Spirit. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, let's be all in for Jesus. Let's be all in for Jesus. And last point, bakit kailangan mong maging all in for Jesus? Because intimacy with Jesus leads to effectiveness. Sabi po ng John 13:5, apart from me, you can do nothing. Yes, pwedeng meron kang ma-achieve, but that is an empty success. No, pwedeng makuha mo to, mabili mo to, pero pagkatapos ng 1 week, 1 month, wala na ulit yung saya. Amen? Amen. Pwedeng ikaw, successful ka sa mata ng tao, pero bankrupt ka sa mata ng Panginoon. If you don't have His Holy Spirit in you. Pag walang relasyon ng tao sa Panginoon, kahit gaano ka kayaman, you are bankrupt.
in the sight of God. Why we need to be all in for Jesus? Because it leads us to effectiveness. Alam niyo po, sinabi ko nga kanina, our power, our fruitfulness in life, our impact flow from being connected to God. Even our ministry, yung mga ginagawa po natin sa ibang tao, because alam niyo po, hindi mo magagawa yun kapag hindi kayo close ni God. Kapag alala po, lugod kang Lord, all of the things na ipapagawa sa iyo dito ay parang magiging obligasyon. Kalala po, lugod eh. Yung pong ating service, ang ibig sabihin ng ministry ay service eh. So yung ginagawa mo, yung ini-extend mo para sa ibang tao, kung na nag-e-effort ka, ay nagsiserve ka. Kapag po yung hindi galing, dahil sobra-sobra yung lugod mo ang Lord eh, you want to do something for Him, that will become a joy. Mami ka kasi, masaya ka, kaluguran ni Lord eh. Pero pag pansinan mo pag kulang dry Lord, ako close Lord, ako intimate Lord. Wala mo kaya na, wala may pilitan lang. Ay, panahon niya, hindi ko lang yung kumpanya ko kahit pamahin niya pang kuryente ini. Pero lawin niyo po rin anak ko, lugod kang Lord. Sige. Selfless na. Amen? Amen. Itamba, maglingkod kang Lord, masaya na. Ay, paman niya yung oras karela. Ay, paman niya yung lakas na. Di lalawin as sayang. Di lalawin as responsibility. Lalawin dito as privilege, as joy. Joy in my heart. Yeah? Because magiging effective kaya nga naman pong kagawa ng Lord, especially kay ating kinalaman karayong spiritual na bagay kapag lalapo ka ng Lord. Your ministry is the result kahit ang overflow kapag lalapo ka ng Lord. Amen? Sabi na po mga yan, our effectiveness flows from our intimacy with Jesus. Basa na yung niya po sa Pastor Alvin Lapus, the Bishop of Christ in You. Inggoy na mo lang sabihan nini, your fruitfulness, whether in business, in work, in your spiritual life, no? And the power and lasting impact of a believer's life depend, no kanya kang makadepende kaya ang effectiveness, kaya kung lalam ang relationship mo kay King Dino. Not merely on skills, strategy, and external works. Pwede natin ang strategy to be fruitful, baka maging successful, pero iyan po enough ito. Amen? Value po, there are a lot of churches na mas masabing kaysa kibiyatan. Pwede ko akong manakit, mas magaling ang preacher kaysa ka na ako. Punta ka online, kakamuakit. Amen ba? Mas marakal mas ating facility kaya katang. Mas ating church na mas maragul kaya katang. Pero bali mo po nga mag-separate yung True Vine San Fernando para yung aliwang churches or aliwang institution. Itang kaya katang lugod. Kaya bawat netong. May yung luguran ni nga aliwang tao. Nung may kaluguran ni Lord. Huwag yung mag-share nung may kaluguran ni Lord. Yan po nga namang taong ni-invite ka, minsan lalawin ka. Ay, buri mo masantingin ka, buri mo rin lo, buri mo makarpeted. Buri mo rin lulukan na ating foam. Itang malangking sinihan. Bali yun, dapat tamo po ka rin. Pero dapat maging mabago na itamo yung panto ng tamo. Baka ito magsimba, tamo yung meto magsimbahan. Amen? Ay, puri ako bisa akin. For the members. Puri ko kaya ating artista, kaya ating businessman. Mababoy ako hindi ako. Paano ito na? Dapat impalinto na nung simbahan. Nung lang ang agamit matinding Lord.
Amen? Hanapin mo yung lugar kung saan ka magiging kagamit-gamit sa Panginoon. I know and I believe. Lahat ang tao po yan. Pagkalooban nakatang Lord, masanting ang facility, masanting ang lugar, pagyamana nakatang Lord. But, pagigit na no, talagang, mo na panto na nito, yung panto na mo Lord. Sabi ko may nasawa ko, Jobs, huwag ka nang magpanggap. Hindi pa ba ako pumasa sa pagsubok mo na mahal naman talaga kita kahit wala ka pang pera ngayon. Sabi ko, labas mo na yung kayamanan mo. Ako. Labas mo na yung kayamanan mo. Huwag ka nang magpanggap na mahirap, please. Sabi. Kaya may ligaw niya. Amen? Di ba po? Kapag alam na ng tao na talagang, di ba, yung bilyonaryo, magpapanggap siyang mahirap. Tetestingin niya muna kung mamahalin mo siya. Na kung siya habang mahirap pa, mahal mo talaga siya. Kung genuine yung love mo sa kanya. Pag napatunayan niya na talagang mahal mo siya at hindi pera niya ang habol mo, tsaka niya i-reveal yung kanyang kayamanan. Amen? Kaya po kapatid, everything is just a test of faithfulness. Kung saan ka tinanim ng Panginoon, doon ka mag-grow. Huwag mo munang hanapin yung, ay, dapat may aircon namin. Dapat ganito, dapat mababaw masyado ang pagiging Kristiyano kapag ganon. O bakit dati yan na, disyerto? Kailang gabon-gabon. Alala mong bubungan. Alaya mong mic kantay, Lord eh. Magtakahupin pa ka na ano kaya? Kasi gumagi ako muna. Kapatid, minsan yung comfort na hinahanap natin, pumipigil, bakit hindi ka maging all-in kay Lord? Tama po ba? Sabi mo sa katabi mo, we are saved to serve. Hindi po tayo intended na maging tagaw po kung hindi gagamitin po tayo ng Lord. Hindi lang sa four walls of this church, but even paglabas po natin sa katinanim ng Panginoon, sa marketplace, sa campus, no, sa bahay nyo, wherever you are, kailangan meron nagiging impact dahil nandoon ka. Gumaganda dahil nandoon ka. Amen? Sabi ng Luke 12:35, be dressed ready for service and keep your lamps burning. Ngayon ang lugod mo ang Lord, gatungan mo ng gatungan. Baka nalo may gatungan. Mamasa kang word, mag-worship ka, mag-pray ka. Kasi pag lewa mo ito, lahat ako pang gatong. Mamamatay ang fire mo, kitang lamp mo. Amen? Saturate your mind with the Word of God. Be dressed ready for service. Di ba po rin taga-Israel, remalan din ang balang dress sa white. Pag sinabi kang be dressed for ready, gawan ka, kaya kang karilang dress. Ang dasang galalaki ka, wala susunod mo eh. Itali dito, balang makapulay. So makataya po itang picture na nini. Kailangan always ready ka to serve. Amen? Minsan po kayo pa mag-serve, kaya comfortable. Kasi hindi sa matod ka, magpahinyaw ka, kailangan may magpunta na ni, pag-pray men, bisitahan men. Amen? O nyo yung difference eh. Value po, in prayer ko, in culture tamo, in Mars, kaya pa Mars. Okay. In prayer ko is that itamay na talagang genuine na love, bakit na niya ang tao. Kung dating may sakit, dapat mabilis kang dumalo, mabilis kang manabot sa araw. Amen? Kasi na pang difference sa amo nung alam mo, get well, bye. Amen? Diyan tayo kung gamal, diyan tayong bitis, inlugod ng Lord. Amen? Diyan tayong katawan. Sabihan mo ba yung katabi mo, let's be all in for Jesus. Let's be all in for Jesus.
Joseph. Bali po, nasasabihan ng Tito Aris din ayun po yata ang pastora, may promote yan. Bali po kay Kingdom of God, in promotion is more responsibility. Sabi na niya, kitang parable of the talents, I will make you in charge. Naning double, naning agawa mo ng ating ng 5, gawang ko maging in charge of 10. So, kaya katamo kung paano magsunod kang Lord. Kung toro faithful ka, kung toro mag-obey ka, daraan ka, kagawan. Normal yan po ito. Amen? Normal yan po ito. No? Gawin na po ito ang life of Joseph. The life of Joseph. Inipunta ko yung sino John Lord. Burihin ni honor Lord. Burihin i-glorify Lord kay Bieno. Pero galing po yung nangyari. Ay, yung sinunod yung Lord. Di ba yung tangasawa ng Potiphar? Crush ni Joseph. Crush na si Joseph. And then one time, nasolo niya si Joseph. So, tinry niya. Nasabi na, come on baby. Come on baby. Let's do this. Only Joseph at inyang takot kay Gino. Eh, mukha lang takot yan yung master na yung Potiphar. Pagdating niya takot kay Gino niyang integrity. Itang sinunod na yung Lord. Andiyan ka lang manakit. Diba? Nanong bilyari kayo, kaya pamagubay no. Yung kapalit is prison. Diba? May kulong yun. 2 years. Pero kaya rin yung kahit tagumpayan nito na ng bilyari. May promote siya, second in command in Egypt. Yung buli mo pong sabihin, sometimes, kapag nag-obey ka kay Lord, hindi ka agad blessing. Madalas na makakaharap mo ay testing. Alam niyo po, as one week ko pang resident pastor by na Kenin, pero ba't niras na ako agad king adventure? Ayan Sunday. At hindi yung pisyalan, ay ito yung pagpulatan. Ang mga niya, Lord, na malalyari ako. O ay, ala na ako mga kapatid. O bigla akong ika kapatid. Inanfriend ako. Sabi ko, Lord, nanong kong malalyari. Kay, atin tang kematin. Atin may sakit. Atin may aksidente. Baka, Lord, ako ng malalyari. Kahit Julia Grocery, ang balo at yung palang tao pinggulot. Kasi tayo po yan na sinaligang manok man yan. O pasagay na kami. Akala ko, okay na yung lapot ng heart. Ay, itong babae ka na ako. Pero maramdaman na ako. O ano, dili na yung heart. Kanya pala na. Ay, sorry po. Ay, Lord, ako ka yan. Nang malilyari. Pero bali po, niya may naligaw. Nilod ko ang Lord, may ikaw. Lord, salamat. O ining-clue na talagang inawas mo. Kasi nung mo destiny ito, alam pumigil kaya ako. Amen? Anya po ang sinunod ka, Lord, di ako magtaon. Red forces is against you. Ano naman, if God is for you, who can be against you? Amen? Kaya hindi ko kasi yung minanalit pang doubt Tapos utang ko po ang Pastor Loda. Talaga po bang sigurado kayo? Kaya akong lagay yung resident Pastor Kenya. O ngayon, hindi lang ko doubt ko. Hindi lang ko doubt ko kasi libahan o lalo nga nasa po ito, in the past week. Simula Sunday. Kaya puwenta ka na ako. O itala ko nasa ko. Kaya, glory to God. Amen. Palagpak tayo po, Lord. Lord, salamat. Mamaya akong pagsubok itang abiyo niya. Ay, Lord, ano ba po kayang kahirap ako? But glory to God. Glory to God. Minsan po talaga, may pangutubay mo, testing pa. Pero naman paghapag-tagumpayan mo ng test of obedience, karin mo talaga nasa yung breakthrough. Amen? Kaya po, eto ang pa-discourage. Kasi, ang kaaway, pupukulin ka niya ng iba't ibang mga issues
mo so that you will get discouraged, para hindi ka na mag-all in kay Lord, para hindi ka na tumuloy sa pagsunod sa Kanya. But I'm here to encourage each and every one of us. Sulong mo. Magpatuloy ka mo. Amen? Ala ka pag-imbiyan ng Apostle Paul. Alam mo na yung imbiyan ng Apostle Paul. Bali po na nung pagdaanan ng Apostle Paul. Pwede ba kung ako sa naging worship din? Imbiyan na po Apostle Paul. It is an example nung mga nanuya po ka all in ka Lord. Bali po na nung pagpagdalanan ng Apostle Paul just to preach the gospel all over the world. Diyan daw akong breakdown. I'll give you a breakdown kung ano po yung mga pinagdaanan ni Apostle Paul sa kanyang buhay. Number 1, 5 times siyang nalatigo ng tigda 39 times. Okay? 5 times yung may latit. Jesus Christ, mismo niya may 40 lashes, may din eh. Iyo, bakit tayo pamate? 39 mo. 5 beses. Because of pagsunod niya kay Lord. Pangalawa, he was beaten with rod 3 times. No, 3 beses siyang pinaghampas ng sundalong Romano. 1 beses siyang binato. Tinigilan lang siya nung akala nila patay na siya. 3 beses siyang na-shipwreck. 3 beses lumubog ang sinasakyan niyang barko. At ilang beses po siyang nakulong. At ang sabi niya, maraming pagkakataon na siya ay sobrang hirap at pagod, walang tulog, naranasan niyang magutom, mauhaw, kadalasan walang makain. Naranasan kong ginawin, sabi niya, dahil sa kakulangan ng maisusuot. Mga niya katindi. Ayan nung sinungitan na ka pa. Alay ang pig, no? Alam yung pig, nagagaling nga na ipagdalanan ng Apostle Paul. Siguro nga namang isang dakang kulong na mag-share about Jesus eh. Pamarong ganda ka. Likuan ka mo, ni balada may tenap. Siguro may maten yan eh, ay duguan eh. Kita pa siguro, ay lakbi sa Lord. Balo mo naman, manampalataya ko. Kaya hindi na akong sulong. Amen? Amen. O hindi po yung example na rin, makananoy ako, ka-all in for Jesus. Siguro niya, kaya rin, nandiyan pili-pili ko dyan pa, siguro mag-preach niya. Bagay po niya, kaya rin may ulang one time. Kaluwal ka, mag-preach no naman. Mga tayo ka all in for Jesus. Kaya kapatid, huwag mo laging hanapin yung comfort. Hinahanap na yung Lord yung commitment. Biruan mo yan, maranong buwan, mapagal mo. Ala akong pandudtod. Pero sige lang. Sige lang. Go lang lagi for the Lord. Sabi ng Romans 8:39. Ito ang sabi ni Pablo. Despite ng lahat ng kanyang pinagdaanan, sapagkat natitiyak ko na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan man o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo, ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. O ito ang panghawakan niya, o ito yung puhunan ng Pablo. Balo ko, andyan lang pagdalanan ko, kaluguran na akong Lord. Kapatid, kapag timdaming lugod ng Lord, ka pwedeng mag-all in ka God.
Amen? Hello, Tapo. Jesus gave His all for you and for me. Kapatid, nanong pipigil din ako, o di ka makasunod kang Lord. O ba't di ka makapag-all in kang Lord? Partial obedience is still disobedience. E tamo po pwedeng mag-all in kang Lord habang kakalatayin ng lumatanggi. Sabi namin, Joy, hilaan at hilaan ang kaning old ways, old lifestyle, old life mo kapag ay may pinilihan. Jesus did not call us to be spectators, but soldiers in His kingdom. In po comfort, it will never change the world. Kaya ka maging impact, kaya ka maging effective, kaya ka maging fruitful. Kung laging patunan mo, itang makanalang mo maging comfortable. God is not looking for ability. He is looking for availability. Ay nalalawin, Lord, kung makanano ka magaling. Lalawin ang Lord, makanano kang maging available para kayo. Kasi po hanggang makanano ka kagaling kung may nakaman-available, ay nakakagamit din kayo. Amen? Kaya po, let us stop to be just an attendant. Let us start serving inside and outside the church. Mag-umpisa tayo kung maging learner and follower. Amin po na maging disciple of Jesus Christ. It's time to get serious with God. Alina itang half-hearted faith. Amen? Jesus went all in for us. Now, He's asking, will you go all in for me? Will you go all in for me? Hallelujah, Lord. Salamat po. Salamat kay lugod mo kaya kami. Thank you, Lord, for your love. Come on, let's appreciate the Lord. Kay lugod na kaya katao. Mira sa akin nila daily. Yes, nakakiyapit na lang, Lord. Pero I survive ng freedom. And we are here, Lord, because of your grace. Salamat. Pinabanal niyo kami. Ginawa niyo po kami matuwid. Thank you for the blood of Jesus. Thank you for the cross, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, that you are so good to us. Salamat, niligtas niyo po kami. Tinatawag niyo po kami into a higher level of obedience right now. You want us to go all in. Lord, right now, we just surrender to you. Come on, just lift up your hand towards heaven and say, Lord, sa iyo po ang aking buhay. Gamitin niyo po ito ayon sa inyong nais. Tulungan mo ako, Lord, tanggalin mo lahat na nagpapabigat, pumipigil. Bakit hindi po ako maging all in sa inyo, Panginoon? Lord, we just want to worship you right now. O Diyos, kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko sa'yo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y narito upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita ibig. Magpapasa'yo
mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay lumin mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay lumin mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay lumin. Magtatapat sa'yo, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay lumin mo. Magtatapat sa'yo, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay lumin mo. Salamat, Panginoon. Narinig mo, Lord, ang awit ng bawat isa. Salamat sa kabutihan mo, Lord, sa pag-ibig mo wala hanggan sa amin. Salamat, Lord, kami patuloy na magpupuri sa iyo. Salamat, Lord, iaalay mo namin ang aming buhay sa iyo. Lord, ang buhay ko na ito ay pahiram mo lamang, Panginoon. Panalangin ko, Lord, magamit ng bawat isa. Manalangin ko, Lord, sa lugar nito ang kanilang buhay para sa kalwalhatian mo, Lord. Hindi yung kapag na-stroke na, mahirap na maglakad, wala nang lakas, ikaw kami mag-decide na mapagamit sa iyo. Mapalad kami, Lord, habang kami malakas, normal, magpapagamit na po kami sa iyo, Panginoon. Susunod na po kami sa inyo, Panginoon. Lord, salamat, nagtitiwala ka sa amin. Tinawag mo kami, Lord, sa iyong kaharian, to be part of your kingdom, to be a citizen in your kingdom, Lord. Maging anak mo, Panginoon. Magayon ang kanta, Lord. Nawa magkaroon kami ng puso, ng attitude, na dahil pinagkatiwalaan niyo po kami, hindi ka namin bibiguin, Panginoon. Lord, salamat, magtatapat, maglilingkod po kami sa iyo. Salamat, Lord. Tulungan niyo kami, palakasin niyo po kami. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Thank you, Lord. Kung hindi niyo pa po tinanggap si Lord sa buhay niyo, sa puso mo, ito po yung oras na isurrender mo yung buhay mo sa Lord. Kapatid, kung gusto mong mag-decide ngayon na Lord, sinusurrender ko lang po sa iyo ang aking buhay, ang aking pangarap, ang aking career, ang aking business, ang aking pamilya. Sumunod po kayo sa panalangin na ito. Panginoon, Panginoon, patawarin niyo po ako tawarin mo po sa nakalipas, ako sa mga mali kong nagawa, sa maliit na naisip, naisip, nasabi. nasabi. Tawarin niyo po, Tawarin mo po, linisin mo po ako ilisip mo po ng inyong banal na dugo. ang banal na dugo. Pumasok ka sa aking buhay, Pumasok ka sa aking puso. sa aking puso. Ikaw na po Ikaw na po ang maging hari, ang maging hari, Panginoon Panginoon, ng aking buhay. ng aking buhay. Kunin mo ang trono Kunin mo ang trono sa aking buhay. sa aking buhay. Simula po sa araw na ito, Simula sa araw na ito. tulungan mo akong sumunod. Tulungan mo ako sa mga Tinatanggap ko po kayo tinatanggap ko bilang aking tagapagligtas. sa mga Gawin niyo po gawin niyo po nais sa sa buhay ko.
Muli ng Panginoon. Praise God. Ay, bukas. Muli ng Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Kung paano po ang Panginoong Jesus ay nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. I-return po bilang pasasalamat at pagtugon natin sa Panginoon. Yung po, ang mensahe po sa umaga nito, kung nakuha po natin yun, yun po ang ating gawin. We are saved to serve. Amen? Amen. Sa sadyaling ito, tayo po ay darako sa ating communion. Ito po ay isang banal na communion po sa ating Panginoon. Ito po ay ating gagawin bilang pag-aalaala sa ating Panginoon sa kanyang magbibigay ng kanyang buhay sa atin, ng buhay na walang hanggan, kapatawaran sa ating mga kasalanan, at sa kanyang muling pagparito. Yung po, pag-aalaala po natin ito sa kanya. At ito po ay banal po at sagrado po sa atin na mga mananampalataya, sapagkat ito po yung ating tinatayuan na ating pananampalataya. So sa umagang ito, bago po tayo mag-take ng communion, ay sigasatin po natin ang bawat isa. Sigasatin po natin ang ating mga puso. At tayo po ay tulog sa ating Panginoon dahil ang sabi sa kanyang mga salita, sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon ng hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya nga, siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa saro. Kung meron po tayong mga bagay na kaya kailangan ibigay ng tawad sa Panginoon sa mga bagay na nagawa po natin na hindi naging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Hihingi po natin ito ng kapatawaran sapagkat hindi po ito we will not take this lightly kasi ito po yung pangako ng Panginoon. Sapagkat sabi, ang kumakain at umiinom ng hindi kumikilala sa Panginoon ay kumakain at umiinom ng habol sa kanyang sarili. Amen. Kaya ngayon, tayo po ay dumulog sa ating Panginoon sa oras na ito. Tayo po ay magmalinis sa ating Panginoon at siyasatin po natin ang ating sarili. Hindi po natin nakapatawaran ang lahat ng nagawa po natin mga pagkakamali o pagkakasala sa ating Panginoon at tayo'y kanyang lumulasan ng kanyang pagkakulong. Tayo po'y lumapit sa ating Panginoon sa oras na ito. Dakilang Diyos naming Ama, kami ay lumulog sa iyo. Kami lumalapit sa iyo, Panginoon. At tunay nga po, Lord, na surrender namin ang aming buhay sa iyo sa oras na ito, Panginoon. Humingi kami, Panginoon, ang kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakamali, lahat ng aming pagkakasala. Ito man ay aming nasabi, Panginoon, sumamahan ang aming kalooban, O Diyos. Lord, lahat ng pusong na hindi makapagpatawad, Panginoon, ay Lord, patawarin mo kami dito, O Diyos. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming nasabi, na nagawa, naisip, Lord, na hindi kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami, O Diyos. Lord, sa oras na ito, basa mo kami na yung banal na dugo, Lord God, sa pagkakas. Panginoon, ang yung banal na dugo lamang at siya makapaglinis at makakapagalis ng lahat ng aming pagkakasala, Panginoon. At ngayon ay aming inaalala, O Diyos, Lord God. Lord, yung pangako mo, yung sinabi mo, Panginoon, O God, na ito, Panginoon, ay aming alalahanin, O Diyos, sa aming pagtanggap ng banal na komunyon. Lord, tunay nga po, Panginoon, na gawin mo kami karapat-dapat upang hindi kami makatulan, O God. Lord, salamat sa iyo sa oras na ito. Kami iyong pinatawad, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Tagapin po natin ang mga elements po na ito at tayo po ay sabay-sabay na iinom at susuko po ng tinapay. Sir,
Ito ang aking katawan na ibinibigay ko para sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Magpapasalamat po muna ako. Lord, salamat sa iyo, Panginoon, sa iyong katawan na nabalubay doon sa krus. Simbolo ng element na ito, Panginoon. Salamat o Diyos na kami ay kabahagi, Panginoon, Lord God, ng iyong pagliligtas sa Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon. Ito po ay aming tinatanggap. Sumubo natin ang tinapay. Taas po natin ang ating saro. Matapos magpasalamat, kayo din naman, matapos maghapunan ay kinuha ang saro at sinabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom sa pag-aalala sa akin. Inumin po natin. Thank you, Lord. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Pag-aalala natin, Panginoon, sa iyong katawan na nabayukoy mo sa krus at sa iyong dugo na lumanang, Panginoon, sa sukat na ikaligtas natin. Salamat sa iyo, dakilang Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon Jesus. Lord, na ginawa mo ang lahat ng ito sapagkat mahal ko namin. Tutupuri ka namin at tinatakita. The Lord bless you. The Lord keep you.